Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga naghahanap sa akin, mga bago pa sa aking YouTube channel, ako po ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng inyong mga firearms sapagkat ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at bago ako magpasalamat sa ating 35,400 na mga subscribers ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rayjun Digia. Sir, good day. Paano po ba i-dispose ng proper ang mga bala na di pumutok? Salamat at stay safe. Okay, bago natin yan na sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan ng ating mga sponsor na tumutulong sa ating 6 na estudyante sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan at ngayon po sila ay tuwan-tuwa na dahil naibili natin ng mga school supplies. At maraming salamat sa mga silent viewers natin na hindi nag-skip ng ads sapagkat yung kinikita natin sa YouTube, bagamang kaunti pa lang, ay pumupunta sa ating 6 na mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent. At gusto ko lang pasalamatan doon sa mga nag-sponsor, kay Alfredo Isidro or Josepina Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, na kaibigan ko dito sa Kuwait, kay Jobel Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, at kay Boy Umay, at gayon din sa kaibigan ko dito sa Kuwait, ang mekaniko ng Kia Motors. Ayan, si Umbet. Thank you Umbet sa pagpapadala mo ng yung pagmamahal sa ating mga beneficiaries. Gayon din, shout out sa mga tropa mo. Welcome kayo dito sa ating range anytime. Shout out kay Yasin, kay Apollo, Ana May, Mary Grace at Rodora. Okay. At si Prince Jan Isaac Evangelio ay nag-promise din na magpapadala sa ating GCash. Kaya ito ang ating GCash number at kay JC Antonio Official. Yan na. Kay JC Antonio Official, nagtatanong din siya ng ating GCash number. Ayan ang ating GCash number. At maraming salamat do sa mga tutulong pa at yung mga tumulong na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo para mapasalamatan ko kayo sa aking mga vlog. Okay, ayan at sasagutin na natin ang katanungan ni Rayjun Digia. Okay, kung makikita ninyo dito, itong mga bala na ito ay ready to dispose ito. Ayan, kung makikita ninyo, tungo natin ang konti yung ating camera. Ayan, kung makikita ninyo ito, yan, ito ay nandito ang mga heads. Yan, tinanggal natin ang mga heads. Ayan. At nandito rin ang nandito naman yung kanyang powder. Ngayon, paano natin ito ginawa? So, importante po sa atin na may ganito. Kasi, kinakailangan tanggalin natin ang heads niyan. At hindi tayo sigurado na yan ay, kasi kung i-dispose lang natin ng basta yan, baka yan ay mapunta sa apoy, na paglaruan ng mga bata. Ito ay delikado. At baka yan ay may makapulot, paluin, o ano man ang mangyari dyan. Ito ay, kasi may pulbura yan. Kung hindi man yan pumutok, baka ang may diferensya dyan ay primer lang. So, ito ang ginagamit natin na tatanggalin natin yung mga heads niya. Ito yung mga heads niya. Tatanggalin natin at ilalagay natin dito yung ano. So, dapat bumili kayo ng bullet puller. Ito po yung bullet puller na gamit sa pagtanggal ng heads. So, ang ginagawa ko po dyan, ito po ay may makasamang ganito na kung saan ilalagay ninyong ganyan. Yan o, ganyan ang paglagay niyan. Pagkatapos ay ilalagay ninyo siya dyan at saka ninyo ilalagay yung takip. Yan, ganito. Pagkatapos niyan ay ipapalo ninyo yan sa kahoy. Okay, papalo ninyo sa kahoy.
At pag kumalog na, yan, pag kumalog na, ibig sabihin, tanggal na yung kanyang head. Yan. Ito na yung kanyang ano, ito na yung kanyang basyo. Of course, may primer pa rin yan. At yung head niyan, ito na yung head niya. Ayan o, ito na yung head niya. Ayan. So, kumbaga, hindi na delikado yan kasi primer na lang yan. Ngayon, kung gusto ninyong ilalagay ninyo sa isang lagayan, yung powder niyan, kung gusto naman ninyong tanggalin yung kanyang ano, kanyang kamukha niya, ito halimbawa, hindi pumutok. Kung gusto ninyong tanggalin yung kanyang primer, meron din tayong pantanggal. Okay. May pantanggal din ng primer dyan. Pero kung wala kayo ng, kung gusto na lang ninyong tanggalin kasi ang primer, pumuputok pa rin yan. Yan. So, ayun na yung primer niya. Andi dito na yung primer niya. Ayan o. Ayan na yung primer niya. Ando sa loob. So, hindi na ito delikado kasi wala na siyang primer. Ngayon, ang tanong, anong gagawin ninyo dito sa pulbura? Okay, ang ginagawa ko dito sa pulbura ay pumupunta ako sa isang safe na lugar. Yung walang masusunog doon kahit damo. Mas maganda kung sa mga basta doon sa walang damo na masusunog. Ang ginagawa ko dito, ito ay binubudbud ko. Ay, inaano ko to, kinakalat ko ng pahaba na ganun, pahaba. Huwag ninyo itong sisindihan ng ano. Huwag ninyo itong sisindihan ng ganito dahil ito'y pulbura. Okay, ginagawa ko dito ay inaano ko siya, yung imbang inaano ko ng pahaba na ganun. Pahaba yan, pahaba na ganun. Para hindi madami. Pahaba, inaano ko yan. Pagkatapos kumukuha ko ng isang mahaba na stick. Okay? Mahabang stick. Tapos ilalagyan ko ng basahan na may counting gas doon. At saka ko ngayon sisindihan na ako yung malayo. Ano yan? Masusunog yan ng pahaba. Hindi, wag mo susunugin ng bulk na ganyan. Kasi pag sinunog mo ng bulk na ganyan, pulbura yan, malaki ang explosion yan. Malaki. Mag-aapoy ng malaki yan. O, hindi bali lang kung konti. Kung gusto naman nyo, konti-konti. Yung isang tansan, pwede yan. Isang tansan na ano. Ganun lang. Pero kung ganito na kadami, wag ninyo sindihan ng ano. Kung konti lang, okay lang. Wag din ninyo itong itago dahil ito'y baka mapaglaruan ng mga bata. Okay, baka kung akala nila kung ano yan at baka mailagay din sa apoy. So, delikado rin yan. Yung mga primer, wag din ninyong sindihan yung mga primer. Kasi ang primer, pag yan ay nasindihan, tumatalsik yan. Tumatalsik. Baka tamaan kayo sa mata o ano. So, ang ginagawa ko dyan ay nilalagay ko sa isang buti tapos nilalagyan ko ng suka. Ano ko yung suka, napag-aralan ko yung suka dahil kami ay may talyer, yung mga tangke ng gasolina bago weldingin, hinuhugasan ng mga trabahador namin, hinuhugasan namin sa suka para hindi mag-apoy yung mga tangke ng gasolina. Suka. So, ilagay niyo sa isang lagayan ng ganito, ibabad nyo sa suka, at saka ninyo ibaon o ano, hindi na magiging delikado yun. Pag nilagay ninyo ng ang tawag dito ng vinegar na suka, yun lang ang ano. Pero kung talagang kayo ay walang gamit na ganito, dali na lang ninyo sa mga nagre-reload. Wala na kayong problema. Ipa-reload ninyo. Ay di, wala na kayong problema. Ay pero kung yung mga bala na hindi nare-reload, halimbawa, may mga luma kayong bala na hindi nare-reload, okay sana kung nare-reload yung mga bala. Kamukha nitong mga lumang bala ng AK, ay meron kayong mga naitago na matagal na. Gusto nyo i-dispose ng ano. So, ito ang pamamaraan. Itong turo ko na to. So, ganyan. Importante rin na
At yung mga basyo, para hindi kayo kasi ano to may huli din ang basyo, part din yan pitpitin ninyo at ibenta ninyo sa na bibenta ng tanso. Pero anuhin ninyo pitpitin ninyo kasi pag yan ay pitpit na, hindi na kumbaga, scrap na, para lumabas na yan na scrap na. Huwag ninyo ibenta ng mga buo na ganito. Kasi questionable pa ito. Ito ay may tawag dito pa rin ito, part pa din ito ng ammunition Okay, so, lalo kung marami, baka ma-question kayo. So, pukpukin ninyo, pitpitin ninyo, at ito naman ay nabibili itong mahal sa atin ng bronze. Yan. Pero tanggalan ninyo ng mga primer. Okay, kung wala kayong pantanggal ng primer, ginagawa ko itong mga pako na ganito, tinutulisan ko, tapos yung tama lang na lulusot dun sa butas nito. Pwede rin yan. Pero ang pagtanggal ko ay ilalagay ko yan dun sa dun sa butas, sa mga ganito, mga tornilyong ganito, yung malaki, tapos igaganyan ko, doon ko isasapin yan para yung kanyang primer ay hindi mapitpit. Kailangan nakaganyan siya dyan, yung mga malalaking tornilyo, nakaganon siya. Tapos pwede nyo paluin, at para safe kayo ay lagyan ninyo ng basahan na ganyan. Saan ninyo paluin na ganon. So ganon ang gawin ninyo. At sana ay may natutunan kayo na safe na pamamaraan. Ito yung aking. Pero mag-comment din kayo kung meron kayong alam. Kasi ito yung alam ko para na may share din natin. At ako nagpapasalamat doon sa mga comment ninyo na nag-share din kayo. Ako naman ay tumatanggap din ng mga sharing, ganyan. Iba't iba naman yung ating pamamaraan. Iba't iba din yung ating alam. Kung safe yan, di pwede natin gawin. Okay, ganun lang. At sana may natutunan kayo. Kasi yun ang pamamaraan ko. Baka may pamamaraan din kayong iba. Natin. Basta safe yan. Ang sa akin lang, ang powder ay kinakailangan nating i-burn out yan. Burn out ng tama. Okay? Huwag tayong magbaburn ng madami na Kaya nga inilalatag ko yan, inilalatag ko ng manipis. Okay, nilalatag ko ng manipis yan. Pag konti nga lang alin ba konti lang, pwede naman nating i-dispose siya, wag lang yung nakalagay sa ganito. Wag yung nakalagay sa ganyan. At delikado. So ito hindi ko ipapakita na lang sa dito sa video dahil bawal din naman sa YouTube na ipakita yung mga ganyan. So mas maganda na yung nag-iingat tayo para hindi tayo ma-strike ng YouTube. So keep safe na lang mga kababayan ko, and God bless us all. Hanggang sa muling video. Thank you very much, and God bless us all.